Hello, what's up mga ka-page? So, Kuya Wilson here again, guys. Guys, today's vlog, pag-usapan natin na ikaw pa talaga ay naghanap ng trabaho abroad. Kung hindi lang sa Canada, guys, itry nyo yung ibang bansa. Kasi ang importante, mayroon tayong trabaho. Bago ka sa aking page, Kuya Wilson, Buhay Canada at iba pa. So, please don't forget to like, share, and leave your comments, guys. Kung mayroon kayong mga katanungan, leave your comments below para pag-usapan natin sa next video. Matapos makakita ng job opening para sa mga trailer driver sa Hungary, pumunta agad sa Department of Migrant Workers si Valerio at asawang si Sagrada para alamin ang proseso sa application. 11 years na kasing OFW sa Middle East si Valerio at naghahanap ng oportunidad sa Europa. Gusto ko sa Europe, para sa pamilya, maisama ko rin sila doon. Doble din yung kita kong para sa Middle East. 6,000 Pilipino na ang na-hire sa Hungary sa pamamagitan ng isang pilot employment program. Kaya pasado na sa DMW ang mga terms and conditions sa employment contract. Nabisita na rin ang mga kumpanyang papasukan ng mga Pinoy, maging ang kanilang accommodation. Desidido ang Hungary na kumuha pa ng mas maraming Pilipino, kaya para mas matutukan, magbubukas ang DMW ng Migrant Workers Office sa Budapest. Tinitingnan nila is 10,000 to 20,000 workers in Hungary. Meron yung sa factory workers, meron sa agricultural, meron din sa hospitality and IT. Bukod sa Hungary, may nauna ng 2 kasunduan na pinasok ang DMW para sa hiring ng Pinoy skilled workers at nurses sa Austria na dumaranas ng nasa 200,000 kakulangan sa manggagawa. Interesado rin sa Pinoy tourism workers ang Croatia. 5 hanggang 10,000 Pinoy workers naman ang kailangan sa Czech Republic. Habang ang Germany na 10 taon nang kumukuha ng Pinoy nurses, nais pumirma ng kasunduan para sa hiring ng iba pang Pinoy professionals. Ang ambassador naman ng Italy dito sa Pilipinas, nagpahayag ng interes sa hiring ng mas marami pang Pinoy nurses. You have a very good reputation for that. So definitely that would be nice. We might have more and more Filipino and Filipina nurses in Italy, but also in another kind of sector, even engineers. Makikita sa DMW website ang lahat ng aprobadong job orders sa kahit aling bansa, pati na kung anong mga requirements ang kailangan at kung sinong recruitment agency ang dapat kausapin. Ito ang unang hakbang na dapat gawin ng mga aplikante para hindi maloko ng illegal recruiters. Marami pang oportunidad na nakapila para sa mga Pilipino. Katunayan, mahigit 20 bansa ang kausap ng DMW at nasa 39 ang mga dapat pirmahang kasunduan. Pero lahat binubusisi para masiguro ang kaligtasan ng mga OFW. So guys, kung wala kang swerte dito sa Canada, itry mo yung ibang bansa, especially yung sa bandang Europe, no? May mga bansa kasi, may mga lugar kasi sa Europe na nag-permanent residence din sila. Pero bihira sa bandang Europe ang maging citizen, no? Pero okay na yung permanent residence. At least makuha mo rin o madala mo rin yung mga pamilya mo. Puntahan niyo yung Department of Migrant Workers at tanungin niyo doon kung ano yung mga work papuntang Europe. Kasi ang Hungary, Austria at Croatia ay naghanap ng mga contract worker. And open na sila guys for Filipino at may mga job offers na. So, itry nyo puntahan doon sa Department of Migrant Workers at POAA para tanungin nyo kung ano yung mga trabaho nga bukas ngayon or mayroon ng mga job offer from those 3 countries, yung sa Hungary, Croatia at saka sa Austria. Kung mayroon kang experience or na-meet mo yung experience sa mga position na nag-offer ngayon, itry mong applyan. Kasi mas maganda guys kung mayroon kang plan B, no? Kung ang yung plan A mo ay papuntang Canada, pero wala kang opportunity doon pang nakita sa ngayon, so doon ka muna sa plan B. Baka sakali yung plan B na yan ay medyo mas maganda pa kay Canada, or pagdating doon
kung hindi mo talaga nagustuhan yung lugar, kasi Canada talaga ang gusto mo, mag-ipon ka muna doon ng experience. Number one talaga guys is experience. Kasi yun ang hinahanap sa employer, yung solid experience. At saka mag-ipon ka ng pera or budget para paglipat mo ng Canada, baka sakali sa mga 2 years from now or next year, mayroon ka ng opportunities sa Canada. Kasi number one talaga, maganda guys, kung mahabang nag-apply ka ng trabaho, mayroon kang current job. Nakalagay dyan sa work experience mo, current job to the present, maganda tingnan sa employer kung mayroon kang current job to the present kaysa nahinto ka. Ex-abroad ka nga pero nahinto ka ng 10 years, 5 years, 7 years. So medyo alanganin yung employer. Mas maganda tingnan yung employer kung wala kang putol, dire-diretso. So i-try nyo yung Europe, tapos kung hindi nyo nagustuhan, saka ka pa mag-isip. Talagang gusto ko ang Canada kasi ganito ganyan. Marami akong kamag-anak dito, marami ka ng mga kaibigan dito. Kaya mag-ipon ka ng experience. Number one, experience. Saka pera, saka ka pa mag-apply. Maybe that time guys, mapansin na yung resume mo sa mga Canadian employer dahil mayroon kang current trabaho. Okay. Sana nakatulong ang video ngayon guys, yung vlog natin. Puntahan nyo yung Department of Migrant Workers dyan sa POA sa Ortigas. I think Ortigas yan. Nakalimutan ko na. But anyway, maraming salamat Kuya Wilson, Buhay Canada at iba pa. Follow for more videos guys and see you next video. Bye-bye.